Masaya ba tayo ngayong umaga mga kapatid? Praise the Lord. Ito yung unang araw natin ng January. Tama ba? Ito yung unang araw ng Sunday na meron tayong fellowship, face to face tayo. Bagamat alam natin hindi pa talaga open talaga, pero sa Panginoon kasi mas tayo sa Panginoon, mas binibigyan natin ng kahalagahan yung pagbibigay puri para sa Panginoon. Naririto kasi tayo hindi dahil para sa isa't isa. Narito tayo para sa Panginoon. Narito tayo dahil gusto natin ng Diyos papurihan, parangalan. Yun ang nais ng Diyos, mga kapatid. So, praise the Lord. Amen. So, may mga bisita tayo ngayon. Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. At doon sa mga kapatiran natin na kapiling natin ngayon sa matagal na panahon ay hindi natin sila nakikita. Pero salamat dahil nandito sila ngayon. Praise God. Hallelujah. Ngayong umaga mga kapatid, nais ko pong mag-share sa inyo ng it's about doctrine, in the book of Revelation, kung meron kayong Bible. So, hindi ko na masyadong papatagalin dahil yung oras ay talagang mahaba na mga kapatid. Book of Revelation chapter 21. Diyan natin kukunin yung sharing ngayong umaga. Book of Revelation chapter 21. Revelation chapter 21. Basahin natin verse 10 and 11. Hallelujah. Revelation chapter 21 verse 10 and 11. Praise the Lord. Ganito po ang sabi mga kapatid. Basahin ko sa King James Version. Revelation chapter 21 verse 10 and 11. And he carried me away in the spirit to a great high mountain, and show me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Verse 21. Having the glory of God, and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, dakilang Ama, Panginoon, sa umagang ito, Lord, we acknowledge your presence, O God, by your sweet presence, O God, in our midst, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tagumpay ng iyong mga anak sa nagdaang panahon, O God. Kahit man sa mga hindi nagkaroon ng failure, Lord, isang bagay pa rin na pinagmamapuri pa rin namin sa inyo, Panginoon. Dahil sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan, Panginoon, hindi lamang dito sa aming bansa, kundi buong mundo. We suffer, Lord God, a little bit curse, O God, ang mundong ito. Dahil po, alam namin, Panginoon, na sobra na, Panginoon Diyos, o sukdulan na, Panginoon, ang kasalanan ng tao, Lord God. We believe, Lord, na pinahintulot mo mangyari ang virus na ito'y lumaganap dahil isang banda, Panginoon, in other side, Lord, other side of the coin, Panginoon, ay meron kang layunin. Ito yung pagkakataon na kung saan, Panginoon, pinapahintulot mo na ang bawat pamilya, kahit hindi mananampalataya, ay natututong tumawag sa iyo, Panginoon. Sa mga bagay na nararanasan nilang hirap, Panginoon. Lord, tumatawag sila sa inyo, Panginoon, at humihingi ng tulong.
Subalit para sa mga banal, Panginoon, sa iyong mga saints, O God, in these last days, ito yung isang break, Panginoon, na kung saan pinahintulot mo, Lord, na ang aming pamilya ay magkaroon kami ng intact, Lord. Magkaroon kami ng maraming pagkakataon na magkaroon po ng pagsasaliksik, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito rin yung panahon, Panginoon, na ang bawat miyembro ng tahanan ay magkaroon po ng panawagan sa iyo, Lord. Matutong manalangin, Panginoon. Matutong laging kinakausap ka, Panginoon. Tumatawag sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, niloob mo ang bagay nito, Panginoon. Hallelujah. At sinabi mo, Panginoon, sa banal na kasulatan, be still and know that I am God. Yung be still, Panginoon, pinahintulutan mong tumigil ang lahat ng bagay. There was a time na nangyari sa mundong ito na tumigil, Panginoon, ng lahat. At sinasabi mo, ako ang Diyos, Panginoon, ikaw ang Diyos na dapat naming kilalanin. Salamat, Panginoon Diyos, purihin ka dahil, Lord, sa isang lokal ng iglesyang ito, Lord, nananatili ang iyong gabay, nananatili ang iyong patnubay, Panginoon. Kaya marapat lamang na purihin ka, Panginoon. Kulang ang aming buhay, ang aming lakas, dakilang Ama, na isukli, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord. Nagpapasalamat kami sa lokal na iglesyang ito, Lord, ni isa, Panginoon, ay walang nalagas. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sapat, Panginoon, ng iyong biyaya. Sapat ang iyong gabay. Sapat ang iyong pag-iingat. Lord, ipagpatawad mo kung kami ang nagkukulang sa iyo, Panginoon. Kung hindi man namin natatapatan, Panginoon, ng mabuting bagay ang iyong kabutihan, humihingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon. So umagang ito, Lord, basbasan mo ang iyong malit na lingkod at gamitin mo, Panginoon, ang kanyang kaisipan tungkol sa mapag-aaralan namin, tungkol sa paksang pag-uusapan namin ngayong umaga, Lord, na ito'y may kinalaman, Panginoon, sa iglesia. May kinalaman, Panginoon, in a collectible saints, in every ages, you will be saved, O God. You will be redeemed, O God. At, Panginoon, kung paano ang mga tinubos mong mga saints, Panginoon, kapalit ng kanilang buhay. Lord, yun, ganun din ang desire namin, Panginoon, na kapalit ng pagtubos mo sa amin ay kapalit ng aming buhay. Hallelujah. Kung hindi man namin, Panginoon, Lord, maibigay, Panginoon, Lord, tulungan mo kami na maibigay namin sa iyo ang aming buhay, Lord, na walang reservation, O God, in serving you, Father God. Thank you, Lord, sa mga biyaya, ano man ang aming tinatanggap, Panginoon. Lord, naririto kami buhay pa, Panginoon, sapagkat ikaw po ang patuloy na nagsusupply, Lord God. Hallelujah, ng aming mga pangangailangan. Sapat-sapat ang iyong biyaya, Lord. Kaya wala kaming dahilan para hindi kami sumunod at gumawa para sa iyong kalooban, O God. Tulungan mo kami na magbigay kami ng magdala kami sa iyo ng kapurihan. Tulungan mo kami magbigay sa iyo ng mga pagluluwalhati, Panginoon. Na ibilang ikaw ang Diyos, Panginoon, na aming buhay na pinaglilingkuran. Tulungan mo kami, Ama. Lord, salamat po, Lord God, and we ask this in Jesus Christ's mighty name we pray, O Father God. Everybody say amen. Amen. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Walang, hindi magsasabi na ang Diyos ay mabuti. Napakabuti niya, mga kapatid. Lalo na sa mga kapatid natin na halos araw-araw nasa gitna ng daan. Itinataya ang kanilang buhay para sa hanap buhay. Iniingatan kayo ng Diyos. Hallelujah. Bilang kanyang mga anak. Praise God. Sa umagang ito, mga kapatid, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung sinabi ni John in the book of Revelation chapter 21 sa ating text. Dito po sa bandang verse 10, kung sabi po niya sa verse 10, and he carried me away. And he carried me away. Praise the Lord. And he carried me away in the Spirit. Hallelujah. Carried me in the spirit of a great and high mountain and showed me a great city. Amen. So makita natin, mga kapatid, na si John, the beloved,
na sumulat po ng prophetic book of Revelation. Ang sabi po dyan ay inangat ng Espiritu ng Diyos. Ano lang po, para inangat po siya ng Espiritu ng Diyos, 21:10. Bakit lumiit? Ano lang po, pakilaki. Yan. Yan po. And the great high mountain, inakyat po si John mula dun sa kanyang kinalalagyan. This is not literal na ang kanyang espiritu ay lumipad dun sa itaas. No. It is a higher revelation. It is a higher vision. Vision po yan. Kaya, yung ano man ang makikita ni John, dito sa isinulat niya na pinakikita ng Diyos, it's all about symbols. Hindi po literal, symbols. Nakikita ni John sa kanyang pangitain ay symbols, it's not a literal. Hallelujah. Okay. Sabi, high mountain and show me that great city. Yun ang mahalagang pag-uusapan natin. Sino kaya yung dakilang bayan na yan na tinawag na Holy Jerusalem? At ang sabi, yung great city na yon, nakita ni John sa kanyang pangitain, descending out of heaven. Nagmula sa langit, bumababang mula sa langit, yung great city na yon, at sabi, nagmula sa langit, at sabi, buhat sa Diyos. Hallelujah. You know, brothers and sisters, sino yung great city? That is none other, the saints of God. Collective from the Old Testament saints and the New Testament saints, and last, the tribulation saints. All in all are collective redeemed people of God in all ages. And I tell you, brothers and sisters, itong sinasabi ni John na nasa langit bumababa, ibig sabihin umakyat. Amen? Shall say amen. Siyempre, bago ka bababa o bago sila bababa, umakyat muna. Yes. Pero alam nyo ba mga kapatid, na yung bababang iyan, hallelujah, yan po ang pinaka-great events na magaganap sa mundong ito. Hallelujah. So, nasabi ko mga kapatid, that great city is the redeemed people of God, ulitin ko, from the Old, New Testament, and the tribulation period. At ang pinakasentro, mga kapatid, ng dahilan ay walang iba kundi ang Calvary. That's the cross of our Lord Jesus Christ to redeem all these saints. Tandaan po natin all these saints. Yun ang tinubos ni Kristo. Hallelujah. Para sa lahat ng tao, supposedly. Pero hindi po kasi matatanggap ng tao yan kung ayaw ng tao. Hindi siya pipilitin ng Diyos kung ayaw niyang tanggapin yan. Mayroon pong design na ginawa ng Diyos sa tao, free will. At mahalaga po yun. Yung free will na binigay ng Diyos sa tao na ini-exercise ng buhat ng pasimula pa hanggang ngayon, yung will na yan na iniligay ng Diyos dapat pong magamit sa tama. Hallelujah. At hindi po ito magasta. Hindi po dapat napipiliin ng tao sa kanyang will ay sundin yung kanyang kalooban. Remember that our Lord Jesus Christ, muntik na po si Kristo. Si Kristo na yan. Anong sabi niya? You know, di ba? Father, let this cup pass. Gusto niya, lagpasan yun eh. And then he prayed, hanggang sa lumabas yung dugo sa katawan niya. Intense na
nararamdaman niyang intense. Hallelujah. Yung tinatawag na pressure. Lumabas yung dugo. At sabi ni Kristo, by the end, Father, sabi niya, not my will. Not my will, no? Sabi ni Christ. But thy will be done. So, let me continue, brothers and sisters. Sinasabi ko, mahalaga yung will. Mahalaga po yan. Hallelujah. At bakit? Diyan nakasalalay ang kaligtasan ng tao. Gusto nga ng Diyos, sabi sa Biblia, lahat ng tao gusto niya iligtas. Amen? Pero bakit ano nangyari? May mapapaham? Dahil pinili nila na sila'y mapahamak. Dahil pinili nila sila'y maligtas at inakyat sila ng Diyos sa itaas. One day, kung napili na nila noon ng Diyos sa lumang tipan at sa panahon natin ngayon, ang hinihintay natin ang pag-angat natin. Amen? Hinihintay ba natin ang pag-angat? Yes. At yung tribulation darating. Hallelujah. Now, patuloy ko mga kapatid, dito sa verse 11. Having the glory of God. Ibig sabihin, yung palang bababa, taglay nila yung kaluwalhatian. Anong klaseng kaluwalhatian yan? That is the express image of His person. Hebrews 1:3. Iyang pong glory ay theophany ng Diyos. Ibig sabihin ng theophany, you are a representative of God in behalf of God. It means to say, you are become a God. Hebrews 1:3 sabi, the express image of His person. Sino yun? Si Kristo yun. Si Kristo lang ba yun? Because Jesus Christ is the head, and where is the body? Kinukolekta pa ngayon. Kinukolekt pa ngayon para isugpong doon sa ulo. Just to become a one new man, measure of a man, measure of an angel. Nasabi yan sa verse 17 ng 21:17. Now sabi, having the glory of God and her. Uy, may keyword. Her. Tama ba? Feminine. And her light was like unto a stone, most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, merong batong binabanggit, it's most precious stones, even like a jasper stone, clear as crystal. Alam niyo mga kapatid, yung bato, it signifies fruits of the Spirit. It signifies also the stones, sabihin ko sa inyo mga kapatid, 12 apostles. The 12 apostles had the 12 foundation. Okay. Mamaya i-break natin yan. 21:12. And he had a wall and great high, and 12 gates, and the gates 12 angels, messenger. They have 12 messengers. Then, and the gates 12 angels, and names written their own, which, pakitaas, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Kilala niyo? Magbigay ka ng isang halimbawa, sinong pangalan sa Old Testament? Ercal. Liza. One of the patriarchs. Sino? Patriarchal. 12 tribes. Judah, Reuben, Levi, etc. So sila yung merong pangalan. Okay. At sabi, 12 and great and high 12 gates and angels were name written, which are the names, pakitaas,
12 tribes of children of Israel. And the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the name of the 12 apostles of the land. Yun. Kapatid. So, gusto kong ilagay yung title. The great city great city, the great city descending. The great city descending, mababa. Ano yan? Out of heaven. Tama? Out of heaven, nasa verse 10 yan eh. Out of heaven from God. Yan. That's Revelation 21, verse 10. Iyan po yung nakita ni John na great city, bumababa, descending out of heaven from God. Ang sabi sa verse 11, her. So in other words, yung bumababa na yan, walang iba kundi ang redeemed people of God. The church of the living God. May church ba sa wilderness? Meron. Sabi sa Acts 7, ata yun. Tinawag din silang church sa Old Testament because they came out from Egypt. At yung New Testament, tinawag na church because we came out from this world. Ano yung world? Spirit of Babylonism. Tribulation. Yung saints doon, lalabas din sila. Kanino? Sa system of the Antichrist. That's why they called it tinatawag na church. Church pa rin sila. Hallelujah. So they all are redeemed people of God. Nakaranas, mga kapatid, ng tawag ng Diyos sa kanila by the gospel. May gospel ba sa Old Testament? Yes. Oracles of God. Ano yung gospel sa panahon ng Old Testament? Sister Janelle. Hindi alam? Hindi ba ang Jew ang unang tumanggap ng gospel? Tama? Anong tawag nila doon? Oracles. Okay, sino? Israel. Sa anong panahon? Time of? Brother George. Brother CJ. Sister Loisa. Kailan nila tinanggap ang gospel, ang oracles of God? Which is the law, commandments. Moses. Si Moses ang binigyan ng Diyos ng oracles, and that is the law of God. Right? After ni Moses, sino ang sumunod? Sino? Tawag ako. Sister Julie. Guess mo lang, kahit hindi tumama. Sister Julie. Sino yung sumunod after ni Moses? Sina? Sister Julie. Sister Jackie. Kaya pala hindi tumitingin Sister Jackie. Sister Jackie, sa iyong pagkakaunawa after ni Moses, sino ang sumunod na binigyan ng Diyos ng oracles of God? Ha? After Moses. Prophet Samuel. At yung mga propetang sumunod na after ni Samuel. Di ba sabi ni Moses, pagkatapos ko, may propetang darating.
So, bago dumating yun kay Kristo, sino yung nauna? Samuel. And then, the rest of the prophets. Sumulat ng Old Testament. Tama? Okay, so tuloy tayo. So, ibig sabihin, kung may tinanggap silang kautusan sa Panginoon, ipinaglaban ba nila yon? Yes. Yung pagsunod ng Israel sa kautusan, hindi madali. No, it's not easy. Doon lang sa panahon na lalabas sila ng Egypt, sabi ni Moses, sumunod kayo sa akin. Sapagkat dito'y panawagan ng Diyos, ilabas kayo sa bayan ng Egypt. Eh kung yung mga Israelitas na sanay na sila sa Egypt na napakaganda ng kalagayan, at ang susungin nila wilderness, alam nila ang wilderness. Hindi ba pagsubok na yon? Pagsubok na yon. So, sinubok pa sila nung lumabas na sila. Nasa wilderness na sila. Naging madali ba ang buhay nila? Hindi. Hanggang sa pinatuka sila ng Diyos sa ahas. Diba? At doon nagkaroon ng sign ng serpent. Tumingin kayo dyan. Serpent brass, diba? Gagaling kayo. At ano pa? After nung, sabihin na natin, nakapasok na sila doon sa promised land at si Moses ay hindi nakapasok doon. Ano nangyari? Hindi madali. Dahil si Moses nga mismo, propeta ng Diyos, nagkamali. Pinukpok niya ng 2 beses yung bato na ang utos lang ng Panginoon, magsalita ka. Just to show my glory. Hindi niya sinunod, hindi niya ginawa. Isang pagkakamali lang ng propeta ng Diyos. Sa kalooban ng Panginoon, nag-cause sa kanya na hindi siya makarating doon sa promised land. Shall we say amen? Now, I tell you brothers and sisters, madali ba? Hindi. So yung iaangat ng Diyos doon sa lugar na yon, na dadalhin ng Panginoon, hindi basta makakarating doon. It's not for easy. And I tell you brothers and sisters, kahit pa noon sa panahon ng mga unang tao, hallelujah, tulad sa panahon ng lahi ni the story. Sila ay iniimpluwensyahan ng demon spirits na nakaranas doon. Tinuturo ng mga demon spirit, pwede kayong pumasok doon, pwede kayong umangat doon. And that is stargates. Hallelujah. Nasundan ba yan? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, the first tower made by Nimrod called it Babel in Genesis 10. Ano ang intention ni Nimrod? Ano yung revelation na meron siya? Pwede palang pumasok doon. Pero, gagawa muna tayo ng tower. Sabing ganun sa Genesis 10, gagawa tayo ng tower na napaka-aabot sa langit. At alam nyo mga kapatid, na-build talaga nila yon. Anong sunod na gagawin nila? Ang plano ni Nimrod, by his own revelation, by dikta ng spirit, demon spirit, falling angel. Hallelujah. Pagdating sa tuktok, mag-o-offer sila ng sacrifice. Amen. A blood. Tanong, papasok ba sila? Yes. Noon pa lang gusto na nilang gawin yun. Gusto nang gawin ng tao yan. Umasok doon. Pero hindi sila pinahintulutan. It means illegal entry. So, the story, hallelujah, sa Babel, anong ginawa ng Diyos? Hindi sila pinahintulutan. Ginulo ng Diyos yun. Nakaplano na yung handog eh. At alam niyo ba yung revelation na yan, hindi tumigil? Talagang gusto, nagpupumilit silang pumasok doon. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pagkatapos guluhin ng Diyos yung Tower of Babel, ano nangyari? Nagkaroon ng confusion. Tama? Nag-iba-iba sila. Sabi, there is one language, pero biglang dumami ang language. Hallelujah. Ano nangyari? Kasi hindi pinahintulutan ng Diyos mangyari yun. Sa kagustuhan ni Nimrod. Praise the Lord. So,
Ano nangyari? Yung gagawin sana ni Nimrod, kaya siya hinadlangan ng Diyos, mag-offer siya ng tao. Ano yun? It's an baby, an infant. Yung wala pang nagagawang kasalanan, innocenteng tao, just to offer a blood sacrifice doon sa tuktok ng Tower of Babel. Hallelujah. At pinigilan sila ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, na kahit pinigilan na sila ng Diyos at nagsipangalat sila sa mundo, sa bayang Israel, gusto pa rin ituloy ang pagkahandog ng tao as a living sacrifice. Amen? At alam niyo ba mga kapatid, na yan ay hanggang ngayong umiiral. Tama hindi? Ito yung revelation mga kapatid. Just to know na tayong mga magulang minsan, kapag hindi maingat, we are also tayong mga magulang, nagpapahintulot din tayo na gawin ang bagay na handog na sacrifice kay Baal. As a parents. Maniwala kayo dyan? Kung tayo ay hindi nagkakaroon ng alarma sa ginagawa ng mga anak, isa tayo sa magulang na ang anak natin inihahandog natin kay Baal. Spiritually. So say amen. Hanggang ngayon, nakatayo ang Babylonianism. At doon sa loob ng Babylonianism, nandyan si Baal, the God of this world. At tumatanggap siya ng sakripisyo ng anak. Hallelujah. Shall we say amen? Amen. Hanggang ngayon, may mga magulang, mapakristyano o hindi, hallelujah, nag-o-offer ng kanilang anak to Baal inside Babylonianism. That's, yes, sabi ni Paul, things offered to an idols. Hindi tayo nagiging maingat, biktima tayo dyan, mga kapatid. Hallelujah. At kapag nangyari noon, mga kapatid, na tayo, sabi ko kanina, ginamit natin yung will natin, hindi sa kalooban ng Diyos, kundi sa sarili natin, gano'n na mangyari. So anong pwedeng ma-miss? Hindi pwedeng umakyat doon. Katulad sa panahon ng Old Testament sa sinasabi ko, kung sila'y nakinig doon sa maling paghahandog, and they offer their child to Molech as a sacrifice. Sinong binubunyi nila doon? Si Molech. Ganun nangyari. So kapag ginawa nila yon, hindi sila aakyat sa itaas. Hallelujah. Praise the Lord. At hindi sila magkakaroon ng katangian ng pagkadyos-kadyosan. Hallelujah. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Susundan niyo ba yung sinasabi ko? Anyway, having the glory of God and her, light was like unto a stone. Her. Okay, so, ano ang katibayan na inakyat sila? Where's the verse? Bakit kailangan sila akyat? Ay, kung sila iligtas na doon, nasan sila? Sabi ng Bible, they were in Abraham's bosom. That's hell. The place of torment, nandun sila pansamantala, temporary. Pero, hindi sila katulad doon sa mga sumunod na naghandog ng Diyos sa Diyos-Diyosan. They were in the place of Abraham. Inaaliw sila ng presensya ng Diyos. Amen? Amen ba tayo doon? Okay, temporary. And then, kailan sila aalis doon? Pag katapos ng Calvary ni Kristo, bumaba siya saan? In the Tartarus, heart of the earth. Anong ginawa ni Kristo? Nag-share siya ng kalagayan between the wicked and the righteous. Hallelujah. Ano yung preaching ni Jesus Christ sa mga righteous? Hintay lang kayo because the glory of God will give it to you. Sabi nila, bakit yung mga yan?
Iba yung nararanasan nila sa amin. Hindi nila maintindihan. That's why Jesus Christ came to the Tartarus para explain yan. In the time of Noah, in the time of the Old Testament. So itong mga sumunod at naglingkod sa Panginoon Diyos, dumanas ng hirap, nagtiis ng maraming panahon, doon ang bunga nila. Wait for the glory of God. Hallelujah. Pero doon sa mga wicked, ano sabi ni Kristo? Dahil sa yan ang ginawa ninyo, dahil sa yan ang pinili ninyo, karapat dapat kayo sa kaparusahan. Hindi ninyo ginamit ng tama ang ibinigay ng Diyos para sa inyo. Nagbigay siya ng mensahe, nagbigay siya ng oracles para sa inyo upang kayo maligtas. Hindi ninyo ginawa. That's why you are worthy to condemn. Condemnation yun. So ano nangyari mga kapatid? Natupad ba? Yes! Nang si Kristo'y umakyat sa itaas, dinala silang bihag. Matthew chapter 27 verse 50. Nang si Kristo'y nabuhay, umuga yung lugar na yon at nabaak yung mga libingan, maraming kaluluwang lumabas. Sino yon? Mga saints from the Old Testament. Mga pinili sa bawat henerasyon na yon. Hallelujah. Silang mga nagtiis ng maraming hirap ay inangat ng Diyos para iligtas. To give them a glorified body. Kaya pagka-resurrect ni Kristo, tumayo din sila. Sabi sa Book of Acts, nagpakita siya, Acts 1:3, when Jesus Christ still on earth, kasama nilang, gusto niyo basahin natin Matthew 27, verse 51, hallelujah. 21, 27, 51, up to verse 53. And behold, the veil of the temple was rent in twain, from the top to the bottom, and the earth did quake. Tandaan nyo mga kapatid, hindi lahat ng libingang may patay doon ang nabuksan, kundi mga saints lang yan. And the rocks rent, 52, and the graves were opened. Sabi, and many bodies of the wicked, saints which slept arose. Bakit sila tulog? Kasi sabi ko kanina, sila'y nagpagal doon. Sila'y naghirap. May mga pagtitiis yan. May mga naranasan yan na hindi maganda sa buhay nila sa paglilingkod nila sa Panginoon. Pag sinabing hindi maganda, persecuted sila. Hallelujah. Ang sabi doon, sa 52, the saints which slept arose. Kasi nagpapahinga sila doon. Binuhay sila, ginising sila. Hallelujah. At ang sabi sa 53, and came out of the graves after his resurrection and went into the holy city. Ano yon? Yun ang Jerusalem. Ang sabi, and appeared unto many. Nagpakita sila sa karamihan. Okay. Nasa ng verse na sila umakyat? Bago sila umakyat, he stayed for 40 days. Then, after the consuming of 40 days, yung pag-akyat ni Kristo, kasama sila doon. Amen? Hallelujah! Tandaan nyo ha, ang pinag-usapan natin, kailangan umakyat. Okay. So, Ephesians 4, verse 8. Pakipost. Ang sabi doon, ito ang ating ebidensya dyan, mga kapatid. Sulat niyan. Wherefore he said, when he ascended up on high, pag umakyat sa langit, he led captivity captive and gave gifts unto men. Tandaan nyo mga kapatid, yung gifts ha. Yung gifts dyan, you will become a theophany of God. Hallelujah. Hallelujah. And gave gifts unto men. When he said, when he ascended, nung siya'y umakyat, after 40 days, umakyat si Kristo. Kasama silang inakyat doon, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi rito sa verse 9, now that he ascended, what is it but he also descended first
into the lower part of the earth. Kaya mga kapatid, mali po yung unawa na, pasensya na, no? Si Elijah, si Moses hindi namatay. Kasama si Enoch. Pag ganyan po paniniwala natin, magsisi tayo sa Panginoon, mga kapatid. Dahil sa lungat, sa Biblia, sa Holy Scriptures, ang unawang yan, na si Enoch, si Noah, si Enoch, si Elijah ay hindi namatay. Anong ebidensya natin? Dito mga kapatid sa verse 11, sa verse 9, ang sabi, ang siyang umakyat ay siya ring bababa. Ibig sabihin, bago ka bumaba, kailangan umakyat ka. Ngayon, hindi naman pwedeng si Elijah, si Enoch ay higit kay Kristo. Amen? Hindi ako galit, ha? Baka akala nyo galit ako. Paliwanag lang yun, mga kapatid. Yes! Maling-maling unawa yun. Kasi they are more than Jesus Christ. Si Kristo walang kasalanan, namatay eh. Tapos si Enoch at saka si Elijah hindi namatay dahil sa salitang nag-transform at hindi nakaranas ng kamatayan. Mahabang paliwanag yan. Paliwanag ko sa susunod yan, mga kapatid, kasi kakapusin ako ng oras eh. Hallelujah! Hindi po. Anong sabi? Pakipost. John 3:13. Ito maganda minsan, paminsan-minsan, gantong aral tayo. Para hindi tayo nabibiktima ng mga nagtuturo dyan na ano eh. Alam ko nanonood yun eh. Peace lang tayo. Ano sabi rito? 3:13, 1:3. Ang sabi rito, and no man had ascended up to heaven. Pansinin niyo yan, ha? And no man, walang tao, and no man had ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Sabi dyan, no? No man had ascended to heaven. Hindi ka po pwedeng umakyat kung hindi ka doon nang galing. Ascended. Ascended, akyat, di ba? Oh, hindi ka pwedeng aakyat doon na hindi ka galing doon. Nangyari yan kay Kristo pagkatapos ng Calvary. Nagpabalik-balik si Kristo. Babalik si Kristo sa Father because He offered Himself as a Lamb of God. Pagkatapos ng offer niya, baba siya doon sa hell. Kinuha niya yung mga dead saints, Old Testaments. Inakyat niya, nilagay niya sa ibabaw ng lupa just to receive a glorified body. Nung na-receive na nila yung glorified body, kasamang inakyat ni Kristo in Ephesians 4 sila doon. Pero hindi doon sa lugar na pinupuntahan ni Kristo. No. Because the place that Jesus Christ where is the place of the Holy of Holies. Another place, another compartment that is heavenly tabernacle pattern on earth. Yes. Hindi nila nakikita. Inakyat yung Old Testament. Mayroong pinapasukan si Kristo, hindi na sila pwedeng sumabay doon. Why? Because they are not completed. Sabi ni Paul, they that without us were not completed. Eh, sino ba hinihintay ng Old Testament? Tayo. Ngayon, nag-glorified body ka na. Umakyat din tayo sa langit. Sino hinihintay? Kumpleto na ba tayo? Hindi pa. Ang sasabihin ng tribulation, they that without us, they were not completed. Hallelujah. So, nasa isang place sila, which is the holy place, andun lang sila. Nasaan yung angel? Kasama nila? Hindi. Nasaan? Ang angelic nasa kingdom ng heavenly place. In outer court. Iba yung lugar ng mga saints, dead saints. Nasundan niyo mga kapatid? Hallelujah. So say praise the Lord. Andiyan pa kayo mga kapatid? Magtiyaga lang kayong masumot. Hallelujah. Okay. So, tayong mga New Testament saints ngayon, parehas kung paano ang Old Testament, bago ka kayakyat, kailangan may maranasan ka. Ang apostol nakaranas ng first stage of persecution. Pinatay nga sila, tama? Yung iba, binalatan.
Tama hindi? May kapalit ba yung tinanggap nila? Meron. Let's go to the mark middle of the ages. Middle age. 1000 AD. Kung saan umira ng persecution. Roman Catholic Church, which is the Latin Church. Anong ginawa nila? Pinersecute nila yung Kristiyano. That's me. Sino doon mga saint? Waldo, Peter Waldo, Peter Brucian, Waldenses, etc. etc. Basahin na lang niyo sa historian, mga kapatid. Sila yung mga Kristiyanong nanindigan lang saan? Nabasahin ng Biblia. Dahil yung persecution nun, bawal magbasa ng Biblia. Kapag nahuli ka, itatali yung Biblia sa katawan mo, ilalagay ka sa tulos at sisigaan ka ng burning stake. Tanong, may kapalit ba? Meron. Hallelujah. Maraming pinatay. Ilan, Brother George, ang pinatay na Kristiyano? 68 million martyred Christians. At alam nyo, magpasalamat tayo dahil yung pumapatay, nasugatan. Amen? Wounded, kailan? 1500 by Martin and the Reformation period. Kaya, last 500 years, last 500 ba tayo? Yes. Hindi tayo ganun ka-persecuted kasi sugatan yung ulo, which is 7 head. Kaya, sa panahon natin ngayon, ang challenge, hindi ka nga pinipersecute tulad ng mga Old Testament, pati ng New Testament, first century, and then the middle of the century, kasi sugat sila. Pero, watch out. Ang sabi, ang panahon natin ay perilous. Mapanganib. Ang tao, ang puso ng tao sa panahon ngayon, malayo sa Diyos. Basahin ninyo yung sinabi ni Pablo in this last days, perilous time. Tapos inisa-isa ni Pablo yun. Basahin natin yan. Ako. Hallelujah. Amen? Matindi yun. Hallelujah. Praise God. Now, Hebrews chapter 11, pakipost. Sabi ni Abraham, ito na yung sinasabi kanina, Abraham. Tinawag ng Diyos from the city of Ur, sabi sa kanya ng Diyos, dadaling kita sa isang lugar, promised land. At yung lugar na yun, they called it the city of God. 11 verse 10. Sabi rito sa verse 10. 11 verse 10. Pakipost. Sino ba yun nandyan? Verse 10. Ang sabi rito, 10. Abraham, looked for a city. Yung palang city na yun, hinahanap ni Abraham. Na yung city na yun, unang bahagi, umakyat na. The had foundation whose builder and maker is God. So kabahagi ba si Abraham? Kabahagi na siya nung umakyat. Tanong, nakita na ba ni Abraham yung city? Sagot. Abraham was look for the city. Ang tanong, nakita na ba ni Abraham yung city? Nasilip, nakita, pero hindi kompleto. Kasi bakit? Hindi pa tayo it is a glimpse of heaven. Kasi glorified body na siya. So alam niya, bahagi siya nun. Glorified body na siya. So nasilip niya, nakita, yes, pero hindi pa kompleto. Okay, 12, verse 22 to 23. Chapter 12, pakipost. Chapter 12, 22 to 23. Hallelujah. Hindi, yun pa rin. Chapter 12, Hebrews 12. Okay, sundan ito. Sabi rito, Hebrews 12, yan, 22 to 23. Yan, okay. Sundan nyo ha. Basahin ko. But ye are come unto the Mount Zion, unto the city of the living God. So yung Mount Zion, yung pala yung city of the living God. The heavenly Jerusalem.
company of angels. Tanong, angels ba talaga yan? Hindi. Sila yung measure of man, 21:17 ng Book of Revelation. Ang measure of man, sinukat yan, mga kapatid. Pagsukat bilang tao, siya'y nasukat na, ginawa na siyang, anghel. 23, to the general assembly in the church of the firstborn, which are written in heaven. Woo! Hallelujah! Yung palang 12:23 na sinasabing nakasulat talasa. That is a foreknowledge of God. Nakita na ng Diyos yung mga tinubos na kinolekta in the Old Testament. Nakita niyo yung panahon ng New Testament at kasama tayong panahon na ito. Alam ng Diyos kung sino sa inyo ang napili sa panahon na nandun sa logos ng Diyos. And I hope, sana nga, lahat tayo walang sasala. Ngayon, mga kapatid, ito yung challenge. Kung alam ninyo na sa kaisipan pala ng Diyos, may kinukumpleto, may tinatawag, at pinaparanas ka ngayon ng mga bagay na mukhang hindi mo gusto, huwag mo tanggihan. Kung may sinasabi para sa atin, ganito, gawin mo. Huwag kang tumanggi. Huwag tayong tatanggi. Bakit? Matutulad ka sa panahon ng lumang tipan. Shall say amen? At ito yung pinakamaganda. Kung alam natin, may nakatala na pala, it's already there in the mind of God. Kompleto na yun, walang bawas, walang kulang. Ang pinaka-challenge dito, mga kapatid, ituring mo yung sarili mong isang kadun. Ituring natin yung sarili natin na tayo'y isa dun. Ito sabing ganon, but ye are come. Saan ka pupunta? Doon sa city. Doon sa bundok ng Sion. Ang pagpunta roon sa bundok ng Sion, tatanggap ka muna ng salvation, Sister Jackie. You should be baptized in the name of our Lord Jesus Christ and your husband. Hallelujah. And then, after this, papasok ka sa loob. At dun sa loob, tatanggapin mo yung mga instruction, tatanggapin natin yung mga instruction. Hallelujah. Para bilang bahagi ng ating paglalakbay papuntang sa pag-akyat. Kaya ang sabi, kasama doon sa kam, yan din ang kam na bababa. Hallelujah. Anyway, tuloy tayo. Praise the Lord. To the General Assembly, the Church of the Firstborn, which are written in heaven. Ito palang Church of the Firstborn, nakatala na sa langit, kompleto yan ng mga tinubos. Kaya sabi ko, kung sa panahong ito, kabahagi tayo doon sa hinihintay natin pag-agaw, ituring natin sa sarili natin na tayo yun. Paano ang pagturing? Pagsunod. Unless you will obey the gospel of God, hindi mo maituturing yan. Habang nasa panahon tayo ng palaging pagtanggi, nasa panahon tayo ng palaging pag-iwas, that is the sign that you were not going after. Shall we praise the Lord? Malakas na actuation yung ating ginagawa sa harapan ng Panginoon. Kahit hindi mo yan sabihin, salitain, iniisip pa lang natin, alam ng Diyos yan. Because He is the living God. Hallelujah. Now, brothers and sisters, meron akong gustong ipabatid. Why it is pyramid? And why is this a chief cornerstone? What this symbolize? Symbolism? Symbol ba to? Hindi. Symbol. Sa end time, it says, of a perfect man. Why is this? It because it is a mystery. Why is it on the head? Chain link of authority. Ibig sabihin, sinasabi, state of the perfect man, hindi mo perfect, mapunta ka pa lang sa perfection. Ito mayroong yung isang pyramid of Giza, may siwang. Ibig sabihin, wala yung headstone.
Kailangan kapag siya when the capstone will become united, it will no longer pyramid. It will become Hallelujah. Bakit ibig sabihin nito ay stature? Ibig sabihin ng chain link, there is an headship of authority. Sino yung nasa taas ni Kristo? Ang Diyos. Sino yung nasa baba ni Kristo? Ang lalaki. Sino yung nasa baba ng lalaki? At anong dapat? Pasakop. Utos ni Pablo yan. So, bakit kailangan chain link of authority? Kasi, ibig sabihin, downline, hindi pa natin alam kung ano yung dapat nating malaman. At yung dapat so say, praise the Lord. Now, na yung corner, nag-cut na siya, hallelujah. It will become square. Bakit nga ba ganito? Kapag ganito pa ang sistema natin, mga kapatid, in the church ages, ibig sabihin, may namumuno, mayroong nagpupuno. That's why Hebrews 7, Hebrews 13, magpasakop kayo sa mga namumuno. Ano ibig sabihin? That is pyramid. Hindi pwedeng hindi masunod yan. Dahil kung hindi masusunod yan, hindi ka mapapabilang dito. Amen? Kailangan gawin yun. So, ito ay hiwaga. Hiwaga. Kaya nga sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 11 verse 3, the head of the man is Christ. The head of Christ is God. Now, brothers and sisters, sino yung sa foundation? The apostles. Hallelujah. One day, it will be revealed, and Revelation chapter 21 and 22, it will reveal that this height and length and width are measuring line. A measure of man, a measure of an angel. That's why Hebrews 12, verse 22, sabing ganon, yung living God, yun ang city, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. Hindi yan angels na angelic. No! Sila yung mga angels na merong measuring rod. Sinukat yan by the gospel of God. At sabi dito sa verse 22:3, sabi, General Assembly and Church of the Firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to, sundan nyo to, and to the spirits of just men made. Bakit naging perfect yung city of the living God at naging innumerable company of angel? Sinakdal sila sa panahong paran. Justification, sanctification, and baptism of the Holy Spirit. Kaya ang Espiritu niya sa harapan ng Diyos ay made perfect. Kung perfect ka, akit ka? Yes. Now, I tell you, brothers and sisters, doon sa tatlong binanggit ko, sanctified. Kailangan bantayan natin ang sarili natin when we say to sanctify. We should live a holy life. Hindi pwedeng na-justify ka, you are not sanctified. No. You are baptized with the Holy Ghost, hindi ka sanctified. No. Kumpleto yung tatlong gumagalaw na yan. Kapag ikaw ay bautismado ng Espiritu Santo, tuturuan ka ng Espiritu Santo kung paano ka mamuhay ng tama. Paano ka manuot, manamit ng ganitong mga kasuotan. Hallelujah! Paano mo ilalagay ang sarili mo sa kalagayang ikaw ay banal sa harapan ng Panginoon. That is sanctified. That's why Jesus Christ said sa mga lalaki, mag-ingat kayo dahil ang inyong mata ay pwedeng ihulog kayo sa impyerno. So say amen.
At hindi lang yon, marami pang iba. Bilang tayong mga kalalakihan, not only the women, ang women mabigat din. Bakit? Hindi ka dapat magsuot ng mga bagay, sabi ni Pablo, ng mga nakakapagbigay kasalanan sa katawan. Kaya nga tayo may standard of dress code. Hindi pwede ang damit mo, lagpas ka ng tuhod. Na kapag upo mo ay kitang-kita na mga kapatid nyo hindi dapat makita. At dahil doon nagkakasala, at dahil doon napipigati ang Espiritu Santo. So balance natin mga kapatid, babae, mga palalaki, may utos ang Biblia. Paano tayo humarap sa harapan ng Panginoon? Amen. So that's why, sabing ganon ni Pablo, kailangan mo makarating saan? Just men made perfect. Hallelujah. Hindi po pwedeng sapat yung revelation lang. Kailangan yung revelation, it affects your life. Pagka-revelation, tapos walang affects your life, that's sabi ni Pablo, yan yung knowledge pop-up. Yan yung natutunang hindi na i-apply. That's pop-up. So say, praise the Lord. Okay, so I almost done, brothers and sisters. The pyramid, it's not a perfect condition. The pyramid is going to perfection. Nagsisimula lahat ang city of the living God sa pyramid bago makarating sa cube. Hallelujah. Bigyan ko ng konting emphasize lang yung pyramid. Why pyramid? Chain link of authority. Hallelujah. Ibig sabihin, kung ikaw ay sinasabihan para gawin mo ang bagay na ito at nasa ilalim ka nun, ibig sabihin, that is a pyramid condition. Hindi, sabi nga kanina ng ating kapatid, hindi pwedeng permanent yung ganung kalagayan. We should be grow. Kailangan ng paglago natin, makarating ka doon sa pagsunod na. At doon sa pagsunod natin, mga kapatid, dapat makarating ka doon sa kusa. Bakit? Yung kusa kasi, yan ang cubes. Nasaan ang pyramid? Nasa ibabaw nito. Pero hindi mo siya kita. Shall say amen. Finally, last, Revelation 21. Babasahin ko lang po mga kapatid. Revelation chapter 21. Nag-stop ako ng verse 14. Stand lang ako ng konting 2 minutes. 5. Okay. Revelation, pakipost. Revelation 21. I'm almost done na mga kapatid. Amen. Masaya ba kayo mga kapatid? Masaya ba tayo ngayong umaga? Hallelujah. Verse 14, yung binasa ko, no? And the wall of the city have 12 foundations. And in them that names 12 apostles of the Lamb. Di ko na masyadong i-break dahil wala na akong oras dyan, ano? 15. And he that talked with me had a golden reed of the measure of the city, and the gates thereof, and the wall thereof. Sinusukat eh. Sinusukat siya talaga. Okay. And the city lieth a foursquare. Yun. Itong city pala, lieth in a foursquare. Foursquare, ibig sabihin, rectangular. Hindi na siya pyramid na itsura. Pero mamaya makita natin. Hallelujah. And the city of foursquare, and the land is large as the breadth, and he measured the city, which the reed 12,000 furlongs, and the length and the breadth and the height of it are equal. Perfect. Perfect ang ilalapat dun. Okay, 17. Ito yung sabi ko kanina. And he measured the wall thereof 144 cubits, according to the measure of a man. That is of the angel. Yun pala yung susukatin na magiging isa kang anghel. Tama sa Hebrews 12, di ba? Di ba? Sabi sa Hebrews, ang innumerable company of angels. Okay, tuloy natin. 18. Sabi sa 18, and the building of the wall, and it was a jasper, and the city was pure like gold, like unto clear glass. Bakit? Transparency. Ano ang ibig sabihin yan?
Kung ikaw ay kabilang na, kayo ba, tayo ba, ay pwedeng mapabilang kahit nandito ka? Pwede. Ngayon pa lang, na-i-exercise mo yung clear as crystal. Bakit? You are a transparency. We are a transparency. Hindi tayo mga kapatid Kristiyano tago. Hindi tayo mga Kristiyanong gumagawa lantad sa bawat sa hindi ka dapat matakot kung may ginawa kang mali. Hindi ka dapat matakot na magsabi, brothers and sisters, I commit this. Please forgive me. To God, forgive me. Hallelujah. Kapag tayo po ay isang iglesyang ini-exercise at takot tayong magsabi, mga kapatid, paparusahan tayo ng Diyos. Pasalamat tayo dahil walang nangyayari sa atin. Dahil kahit paano siguro, ang Panginoon Diyos nalulugod pa na kahit paano may gumagawa pa para sa kalooban niya. Clear as crystal, ibig sabihin, transparency ka. Wala kang hinililihim. Amen? And I tell you, brothers and sisters, if you are a spirit-filled, God, servant spirit-filled, you can discern kung anong tao ng isang kapatid mo, mapalalaki, mababae, kapag kinamayan mo, alam mo kung siya ay spirit-filled. Alam mo kung anong kondisyon niya sa harapan ng Diyos. Amen. Shall we say praise the Lord? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng mga espiritu na hindi tama. Kasi yun yung akit eh. Okay, so sa huli, hanapin ko lang, bro, yung I saw that there is no temple. I think verse 22. Lundag na natin ang 22. I saw no temple therein. Eternal age na to. I saw the temple therein. I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. So eternal age ito. Kinuha na yung Old Testament, kinuha na yung New Testament, kinuha na yung tribulation saints, kumpleto na sa langit, yan na yon. At sabing ganon, bababa sila, itong great city bababa. So yung bababa, kailangan umakyat. Hallelujah. Pero sa pagbaba po nila, that's another thing. Kung yung bago umakyat, ay sila ng glorified body, which is a expression of the image of the invisible God. Yun, si Kristo at yung iglesia. Pero, iba pa yung pagbaba ng seating ito, which is kasama tayo. Pagbaba natin, another thing yun, mga kapatid. Bakit? May akyat, may baba. Tandaan po natin, bago tayo bababa, kung tayo kasama, at yung tinatawag na great city is the church of the living God, the innumerable company of angels, the perfect men of God. Hallelujah. Yung pag-akyat niya sa itaas, mga kapatid. Hallelujah. Tandaan natin. Bababa ka in Revelation chapter 19. Mamumuno tayo 1,000 years. Bakit ka kailangang umakyat ulit? Because you were judged the wicked and the dead. Hallelujah. Kasi, sabi nila, ano yung akyat baba ka? Yes. Katulad ni Kristo, sabi, yung bumaba ay nanggaling dun. Bumaba ka sa millennium to be a king of kings. Royal priesthood, sabi nga nun, magkakaharian kayo ng saserdote. Hindi pa tapos ang ministry. Let yung white throne judge. Hallelujah. Doon magaganap yung ano ang binigay ng Diyos sa'yo. Hallelujah. To become a Jehovah of God, to become a God. Hallelujah. But not like the Father, no? You will become judge. Judge the wicked. You judge all the wicked angels. Hallelujah. Kaya ka sa taas kasi hahatulan natin sila. Praise the Lord.
Then after the judgment seat of Christ, unang bahagi, merong pang konting pyramid. Bakit? In verse 22, I saw no temple therein, because the Lord God Almighty is the temple. Hallelujah, brothers and sisters. Itong ito na siya ngayon sa eternal age. Ito ay nasa ibabaw, subalit naka-covered sa lahat. In 4 square. Nasa ibabaw siya. 1 Corinthians 15, 24 up to verse 28. So verse 28, ang sabi, and God may be all and all. There is no temple. Bakit? Si Kristo at ang Diyos, sabi diyan, ang templo. What about the rest? Hallelujah. We are under by God's ship in the eternal age. The family of tayo after ng millennium, after ng white throne judgment. Finally, bababa ka to live in eternity. Praise the Lord. Siguro kung may part, isusunod ko yung part mo kasi hindi ko masabi sa lahat ito. Loobin ng Diyos, another part sa kalagayan ng eternity. Pagkatapos ng bumaba, ano yung condition natin doon? Why the Lamb and God is the temple of the living God. Praise the Lord. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Shall we say hallelujah? Meron ba kayong napulot, mga kapatid? Taas ang kamay, sino yung may nakita? Okay. Tayo tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Alam mo yung kantahin yung ano? Yung in the city where the Lamb is the light, that city where cometh no night, I have mentioned over there, when the free that toil and care, where the Lamb, where is the light. Amen? Alam niyo yung kantang yan? Anong title nun? Praise the Lord. Wait, awitin lang. Pagbigyan niyo lang ako umawit, mga kapatid. Isang awit lang. Pwede bang i-post yun dito? Meron ba yun? Sino may lyrics nun? Light and Lamb, ano yun? Yung where is going to where's the Lamb? I'm going in line. Yun. I have a mansion over there where the tree. Ano yung title niyan? The Lamb, meron parang lamb di ba? Natandaan mo yun, Brother George? Yung title niyan? Sombo. Brother Magellan, alam mo yung title nun? Pakisilip nga, Brother George. Where's the land? May ano yun eh. Kalimutan ko yung title. Where's the land? Hindi, ano yung lamb? Sino naka-ano sa inyo? Hindi tayo makataos pagka hindi nakita yan. No, tulong-tulong tayo, hanap. Yan. Anong title? The city where there's coming no right. Yan, tama. I'm the mention of Anong title? when there's free from the care. Anong title niyan? 107. Ha? Oh, in that city. Oh, pero pwede ba mayroon? Pero mayroon. Ikaw,
Yung kay, meron. Di ba? Nahanap, saan ba? Meron ka, meron ka ba? Wala akong ano eh. Hindi ko makita eh. Okay. Pwede ba wala akong lyrics eh. Meron ka. Wala. Pwede bang may post dito? Wala. Okay. Wala. Bali George, pero pwede pa meron. Sige. Papalakpak tayo mga kapatid ha. Aawit tayo sa Panginoon. Kantahan natin ang Panginoon. Yes! There's a country far beyond the starry sky. There's a city where the loveth no night. Teka. There's a city where the Lamb is the light. In that city where the Lamb is the light. That city where that cometh no night. I've a mansion over there, where from tree, from coil and care. I am going where the Lamb is the light. Where we have our daily sunshine, but you know that the sun which shines us snow so bright. So bright until we go to the city where the Lamb is the light. In that city where the Lamb is the light. That city where that cometh no night. I've a mansion over there, and when free from toil and care, I am going where the Lamb is the light. There's the flowers bloom forever than a day. Ano? G? Where the Lamb is the light. In that city where the Lamb is the light. That city where the cometh no night. In the mansion over there, and we're free from toil and care. I am going where the Lamb is the light. One more time. In that city where the Lamb is the light. That city where that cometh no night. I've a mansion over there, and we're free from toil and care. I am going where the Lamb is the light. The last stanza. Then the land shall fade and left what being a gloom. Not a shadow can my blissful soul affright. For I know that up in heaven there is room. In the city where the Lamb is the light. In the city where the Lamb is the light. That city where that cometh no night. I've a mansion over there, and we're free from toil and care. I am going where the Lamb is alive. Praise the Lord. Woo, woo, woo. Amen. So say praise the Lord. It's cold up yonder when the road is cold up yonder when the road is cold up yonder. When the road is cold up yonder, I'll be there. Ano ba title? When the road is cold up yonder, when the road is cold up yonder, when the road is cold up yonder. When the roll is called up yonder, I'll be there. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Hallelujah, Lord, I want to hear that number. Oh, when the saints go marching in. When the saints, oh, when the saints go marching in. Yes. Oh, when the saints go marching in.
marching in. Hallelujah, Lord, I want to be that number. Oh, when the saints go marching. When the blood, I know I am the... I know. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Baka natin ang Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Praise. Let's shout. Praise the Lord. Let's shout. Hallelujah. Amen. Binabalik ko na po sa ating gwapuhing MC, Brother Eric.